Mga kwentong sumasa inyo. Mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Rachel, 35 anyos at taga Cavite. Panatiko na ako ng programa ninyo sa radyo. Marami kasi akong natututunan mula sa mga kwento na ibinabahagi ng mga letter sender. Kaya naman napag-isip-isip ko na ako naman ang susulat sa inyong himpilan. Lalo na at marami akong pinagdaanan sa buhay. Isinilang ako sa isang kahig, isang tukang pamilya. Maswerte na kami kung nakakakain kami ng 2 beses sa isang araw. Ang tatay ko ay nagtatrabaho bilang construction worker. Si nanay naman ay nanatili lang sa bahay para alagaan kaming magkapatid. Panganay nga pala ako sa 2 anak ni nanay at tatay. Pero sa kasamaang palad, namatay ang kapatid ko dahil sa dinapuan siya ng malubhang karamdaman. Sa totoo lang, hindi namin naunawaan ni nanay kung ano talaga ang nangyari sa kapatid ko. Bigla na lang itong nilagnat, nagsuka at hindi nakakilos ng maayos. Naitakbo pa namin siya sa ospital pero kalaunan ay binawian din ng buhay. Dahil doon, dinibdib ni tatay ang nangyari sa kapatid ko. Wala siyang ibang sinisisi kundi kami ni nanay. 15 anyos pa lamang ako noon nang mag-umpisang maging bayulente ang tatay ko. Konting kibot, agad siyang nagagalit. Nay, pagod na po ko. Ha? Paanong pagod eh? Parang 15 minuto ka pa lang yata nagkukuskus dyan, nak. 15 minuto pa lang po ba yun? Akala ko kalahating oras na. Ako nga, mag-iisang oras na naglalaba dito. Nakarinig ka ba ng reklamo sa akin? Hindi naman, di ba? Hindi nga po kasi paborito niyong gawain ng maglaba. Anong paboritong gawain ka dyan? Hindi, no? Nagkataon lang na bilang nanay, responsibilidad kong labhan tong mga damit natin. Sino namang gagawa nito kundi ako lang, di ba? Sabi mo tutulong ka kaya pumayag ako tapos nagrereklamo ka naman dyan. Naku, sorry, Nay. Sige na, magkusot ka na dyan para matapos na tayo. Kanina ko pa nga po kinukusutan tong damit ni tatay pero mukhang marumi pa rin, no? Mukhang hindi na luminis. Ay, nako. Akin na nga yung damit ng tatay mo at ako na lang ang magkukusot. Saka alam mo naman ang trabaho ng tatay mo, di ba? Literal na narurumihan siya sa trabaho niya kaya dapat malinis tong mga damit na sinusuot niya. Ayan na lang ang labhan mo. Alin po? Yan o, yung maliliit na damit. Mga damit mo kaya yan. Sige po. Hala, Nay. Damit ni Bunso, oh. Ay, nako. Mukhang napasama. Ay, nakakamiss po si Bunso, no? Kung bakit ba naman kasi ang aga niyang kinuha sa atin? Oo nga eh. Wala man lang akong nagawa. Habang buhay kong dadalhin yung alaala na namatay sa mga bisig ko ang sarili kong anak. Habang buhay mo talagang dadalhin yon dahil kasalanan mo kung bakit namatay ang anak ko. Pablo! Ako nga. Kaya pala wala pang lutong pagkain eh. Nandito lang pala kayo nagdadaldalan. Hindi po kami nagdadaldalan ni Nanay. Naglalaba po kami, Tay. Anong hindi? Dinig na dinig ko ang mga boses ninyo. Pasensya ka na, Pablo, ha? Hindi ko kasi namalayan na tanghali na pala kaya hindi pa ako nakapag-asikaso ng pagkain natin. Paano mamamalayan? Daldal ka nga kasi ng daldal. Ha? Halika! Halika, Pablo! Halika rito!
ready sa kusina para makapagluto na siya ng pananghalian ko. Pablo, nasasaktan ako! Pwede ba ayusin mo lakad mo, lintik ka? Bagal-bagal mo, nagdadaldal ka ba? Halika na! Ako, Pablo! Magluto ka! Nagugutom ako! Tama na po! Tay, bitiwan niyo na po si Halika na. nanay. Pakiusap po, tay. Parang awa niyo na po. Bitiwan niyo na po si nanay. Nasasaktan na po siya. Oh, ayan! Nay, ayos lang po ba kayo? Nay, sumagot po kayo. Ayos lang po ba kayo, Nay? May masakit po ba? Saan po yung masakit? Ayos lang ako, nak. Nay, hindi po kayo ayos eh. Tay, bakit niyo naman po tinulak si nanay? O sabi mo, bitawan ko yung nanay mo. Ginawa ko lang naman yung sinabi mo. Pero tinulak niyo po siya. Lampa lang talaga yung nanay mo. Ikaw, tigilan mo yung kaartihan mo, Maricel. Masyado ka madrama. Parang yan lang ang ginawa ko sa'yo. Kung makaiyak ka dyan, Anong ito lang? Ikaw kaya sa bunutan, kalad ka rin, saka ito lang. huwag ka ng maraming satsat dyan. Magluto ka na lang. Ayoko! Anong sabi mo? Rachel, lumabas na tayo. Halika nga rito! Punong-puno na talaga ako sa'yo, Maricel, ha? Tay, bitiwan niyo si nanay. Tumabi ka dyan! Pablo! Pablo, parang awa mo na. Parang awa mo na, pitiwan mo ko. Anong awa? Ha? Nabibili ba yan sa palengke? Ha? Kung oo, wala akong pambili. Kaya pasensyahan na lang tayo. Ah! Alam mo, kapag nakikita ko yung pagmumukha mo, naaalala ko lang kung paano mo pinabayaan yung anak ko eh. Kung sana, inalagaan mo lang ng maayos yung anak ko, buhay pa sana siya ngayon. Kaso hindi! Pinabayaan mo siya, kaya siya namatay! Tay, wala pong kasalanan si nanay. Huwag niyo po siyang sisihin. Anong wala? Siya ang kasama niyo rito sa bahay, di ba? Ibig sabihin, responsibilidad niya ang buhay ninyo ng kapatid mo! Ha? Pablo, nagkasakit ang anak natin. Ginawa ko naman ang makakaya ko para alagaan siya, gamutin. Pero hindi ko naman alam na gano'n na pala kalala ang sakit niya. At mangangatwiran ka ba? Paano hindi mo alam? Nanay ka! Ang sabihin mo, pinabayaan mo lang talaga yung anak ko! Hindi ko pinabayaan ang anak natin. Tay, tama na po. Tama na, parang awa niyo na. Huwag niyo na po saktan si nanay. Maawa po kayo sa kanya. Rachel, pwede ba? Huwag mo nang ipagtatanggol yung nanay mo! Lalo lang ako nang gagalaiti sa galit sa kanya! Bakit po ba kayo nagagalit sa kanya, Tay? Wala po siyang kasalanan. Kayo nga po yung walang ginawa eh. Nung hiningan kayo ni nanay ng pambili ng gamot ng kapatid ko, sabi niya wala kayong pera. Nagalit pa nga kayo kay nanay, sinabihan niyo pa nga siya na lang yung gumawa ng paraan para magkapera. Talaga naman! Nakuha mo pa talaga akong sumbatan! Ako talaga! Pablo, magpasaktan ang anak natin. Ako na lang ang saktan mo. Ganon, Maricel! O sige! Sige, halika rito! Hindi pa ako tapos sa'yo! Halika! Tony, paborito ng tatay ang bunso kong kapatid. Ramdam ko yun dahil lagi siyang may pasalubong sa kapatid ko sa tuwing umuwi siya galing trabaho. Mas malambot din ang kanyang puso sa kapatid ko. Kaya nang mawala ito ay may nagbago na kay tatay. Nawala na ang mabuting ama na kinamulatan ko. Minsan napapatanong ako, paanong naaatim ng isang ama na saktan ang asawa niya at anak? At dahil sa ganong klase ng ugali ni tatay, unti-unting lumayo ang loob ko sa kanya. Awang-awa naman ako kay nanay dahil kahit na paulit-ulit na siyang sinasaktan ni tatay, mahal niya pa rin ito. At higit sa lahat,
Pinapatawad niya pa rin si tatay sa mga pagkakakasala nito sa kanya. Ang bukang bibig ni nanay, pamilya kami, na hindi kami maaaring masira. Kesyo magulang ko pa rin daw si tatay at meron lang siyang pinagdaraanan na dapat naming unawain. Sinubukan ko namang intindihin si tatay at kung anuman ang personal niyang problema. Pero habang tumatagal, lumala ang masamang pagtrato sa amin ng tatay ko. Nakakainis naman. Kung kailan kailangan na ni nanay itong toyo para lutuin niyang adobo eh. Saka pa walang mabilhan sa malapit. Pauwi pa naman si tatay na bigla-bigla na lang nagagalit pag wala pang nakahandang pagkain. Buti pa tatakbo na ako para makauwi agad. Nay, nandito na po ako. Nay! Anong iniiyak-iyak mo dyan, Maricel, ha? Parang sampal lang. Masakit ba yun? Masakit ba yun, ha, Maricel? Nay! Nay! Nay, ano ba? Kayo kaya isampalin ko? Rachel! Ikaw, anong sabi mo? Tatay mo ako. Sasampalin mo ako. Bakit hindi? Sumusobra na kayo eh! Sobra na kayo! Grabe na yung pananakit nyo kay nanay! Hindi na tama yung ginagawa niyo sa kanya! Anak! Tigil mo yan! Sawa-sawa niyo, tay! Tigilan mo ako, Rachel! Sama! Walang hiya kang bata ka. Ang lakas ng loob mo na saktan ako, tatay mo ako. Halika dito. Halika rito! Gusto mo yata talagang masaktan eh. Dagdagan pa natin yan. Kulang pa yan para matuto ka ng leksyon. Halika! Pablo! Rachel! Pablo, bitiwan mo yung anak natin! Isa ka ba? Huwag mo siyang itaway rin kumawa ka sa kanya! Wala akong awa sa anak na lapastangan sa magulang. Saka huwag kang makialam dito. Tapos na ako sa'yo. Umalis ka na. Doon ka! Doon ka sabi! Umalis ka na! Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Parang awa niyo na, tay! Mabuti pa. Patayin na lang kita. Para wala na akong bastos na anak. Magpatay! Sana naisip mo yan. Bago mo ako binastos. Walang hiya ka, Pablo! Anak! Anak, ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba, Rachel? Baka walang hiya kayo. Anong ginawa niyo sa akin? Anong ginawa mo sa akin, Maricel? Nay, si tatay! Halika, halika rito. Dito ka lang, ha? Huwag kang lalapit sa kanya, anak. Ano na pong gagawin natin, Nay? Rachel, tara na. Po, saan po? Alis na tayo, anak. Alis na tayo sa bahay na to. Sige na, tara na. Habang hindi pa tayo ulit nagagawang sakta ng tatay mo. Pero, Nay, saan po tayo pupunta? Ewan ko, bahala na. Basta malayo tayo sa tatay mo. Ano pa bang iniintay mo? Tara na, anak. Umalis na tayo rito. Opo, Nay. Sandali! Sandali! Saan kayo pupunta? Opo. Hindi po balik yung dalawa dito. Nay, ito po. Ito po yung yelo. Nabili ko dito sa tindahan. Ilagay niyo po sa pasaan niyo para umimpis. Sige, nak. Salamat. Ayos lang po ba kayo? Oo naman. Pero masakit talaga tong mga bugbog sa akin ng tatay mo. Ikaw, Rachel, ayos ka lang ba, anak? Anong ako po? Bakit kasi? Sinagot-sagot mo pa yung tatay mo kanina. Inaway mo rin, kaya tuloy nasaktan ka niya. Nay, hindi ko na po kasi matiis yung ginagawa niya sa inyo eh.
Grabe niya kayo saktan na para bang kulang na lang patayin niya kayo. Eh, ikaw ang mapapatay niya dahil sa pagtatagol mo sa akin, nak. Nay, bakit po ba habang tumatagal palala ng palala si tatay? Parang hindi na niya tayo kilala. Hindi ko rin alam kung bakit. Araw-araw kong dasal na sana magbago na siya. Kung ako lang naman ang sinasaktan niya, kaya ko siyang patawarin. Kaya ko pa siyang intindihin. Pero ibang usapan kung pati na ikaw sinasaktan niya. Hindi ko po siya mapapatawad, Nay. Galit po ko kay tatay. Galit na galit po ko sa kanya. Sobrang sama niyang tao. At kahit kailan, hindi ko siya mapapatawad. Tony, yun ang araw na tumakas kami ni nanay sa puder ni tatay. Wala kaming dalang kahit ano. Hindi namin alam kung saan na kami napadpad. Pero sa kabila ng mga pagod naming katawan, para akong nakahinga ng maluwag. Dahil sa wakas, nagawa naming makalayo sa kalupitan ni tatay. Pero mabilis lang din napawi ang aming galak. Lalo na nang mapagtanto namin na wala kaming matutuluyang lugar. Walang pera pambili ng pagkain at hindi sigurado kung ano ang susunod naming hakbang. Sa kabila ng lahat, si nanay ang nagpalakas ng loob ko. Sinabi niya na huwag akong matakot sapagkat kasama ko siya. Kaya doon ko na nasabi sa sarili ko na kahit saan kami mapunta, basta kasama ko si nanay, makakaya naming harapin ang buhay. Tony, nagpalaboy-laboy kami ni nanay sa lugar na hindi kami pamilyar. Dahil walang matuluyan, natutulog kami sa kalsada. Natuto kaming mga lakal na mga kahon na pwede naming gawing tulugan. Kahit na mahirap, mainit, maalikabok, mabaho at maingay sa kalye na aming kinaroroonan, itinuring namin itong tahanan. Kaunti lamang ang pera na nadala namin nung tumakas kami sa bahay. Kaya mabilis din yung naubos pagkalipas ng 2 araw. Yung suot lamang namin na damit ang merong kami. Wala rin kaming mapaliguan. Kaya nga sa pagdaan ng mga araw, unti-unti kaming naging madungis. Naging pulubi. Tuwing umaga, namamalimos ako sa palengke. Tapos ipinambibili ko ng pananghalian namin ni nanay ang pera na napaglimusan ko. Si nanay naman ay naghahanap ng trabaho na mapapasukan. Kahit na madalas ayaw siyang tanggapin dahil sa kanyang karumihan ay hindi pa rin siya sumusuko. Alimos po. Alimos po kahit konting barya lang. Parang awa niyo na po ate, kuya. Gutom na po ako. Gutom na kami ng nanay ko. Hindi pa po kami kumakain simula kagabi. Palimos po. Ay. Kuya, palimos naman po. Ay, Sige teka na. nga. Kuya, naka-makeup, kuya? Lumayo ka nga sa akin. Ang dungis-dungis mo. Dumi pa niyang kamay mo. Tapos, balak mo yata hawakan pa ako, ha? Mamaya mahawa pa ako sa kung ano sakit ang meron ka. Layuan mo Sobra naman ko. po kayo. Wala naman po ako sakit eh. Anong walang sakit? Imposible. Nakita mo ba yung itsura mo sa salamin? Alam ko po na marungis ako. Pero maniwala kayo, wala po akong sakit. Ay, ano ba? Sabi na huwag kang lumapit sa akin eh. Sige na po, palimos na po.
konting barya lang pambili lang namin ng nanay ko ng pagkain. Parang awa niyo na po. Ay naku, wala akong bariya. Kaya wala akong mabibigay sa'yo. Nakita ko po kayo, kabibili niyo lang dun sa nagtitinda ng banana Q Nakita ko po, may pera po kayo. Oh, ayaw pa rin kitang bigyan kahit meron ako, no? Oh. Di yung banana Q niyo na lang po yung ibigay niyo sa akin. Kapal naman ang mukha mo. Po, kuya, pasensya na po. Gutom na gutom lang po talaga kami ng nanay ko Parang awa niyo na po, maawa na po kayo sa amin. Hindi ako Diyos para maawa sa'yo, no? Tsaka tigilan mo nga ako dyan sa drama mong yan. Alam ko na yan Gawa-gawa nyo lang yan. Gawain nyo talaga yan. Yung magpapaawa kayo para mabigyan kayo. Tapos pag binigyan kayo kunwari ng pera, ipansusugal nyo lang naman. O di kaya pambibili nyo ng bisyo nyo. Tsaka tingnan mo kay tsura mo, tanda-tanda mo na. Wala, hindi po kami marunong magsugal ni nanay. Wala po kaming bisyo. Ay nako, lokohin mo lelang mo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Buti ba umalis ka na? Kuya. Ay, Supe! Ay. Umalis ka na sabi, alis na sabi! Alis ka o papupulis kita! Alis na! Hindi naman ako kriminal, masamang tao Ba't talaga sumasagot ka pa, ha? Kayo nga po nagsusungit wala naman akong ginagawa sa inyo. Nanlilimos lang naman po ako yung damot-damot nyo. Damon! Buwisik ka! Kakainis naman. Wala pang 30 pesos tong nalimos ko. Di naman ako masamang tao Pero kung tingnan ako ng mga tao, kala mo may nakakadiring sakit ako. Kailangan ko lang talaga manlimos para may makain kami ni nanay. Gutom na talaga ako Tubig lang na inom ko tapos wala na. Ay, hala si nanay. Nakabalik na pala siya sa pwesto namin. Buti pa, puntahan ko na siya. Nay! Nay! Oh, Rachel. Buti naman dumating ka na. Kanina pa kita hinihintay Saan ka ba nang galing? Sa may palengke lang po. Namalimos ka na naman ba? Opo, kaso barya lang po itong nakuha ko Baka kapos din ng mga tao, nak. Nay, mas kapos po tayo. Tsaka kahit magkano lang sana, pambili ko lang ng makakain natin. Gutom na po kasi talaga ako Di bale. Meron akong ano rito. May uwi akong pansit dito. Pansit? Wow! Saan po galing to, Nay? Binigay nung isang ali na may karinderya. Ito, kunin mo dali. Salamat, Nay. Ang bango. Mukhang masarap. Nay, kain na po ako, Sige lang, nak. Kumain ka na. Dahan-dahan kasi baka mabulunan ka niyan. Grabe, Nay. Ito na po yata yung pinakamasarap na pansit na natikman ko. Talaga? Opo. Kayo po, kumain na po ba kayo? Gusto nyo, hati na po tayo rito? Kumain na ako, nak. Pansit din yung kinain ko. Binigay lang kasi sa atin yan nung may-ari ng karinderya. Doon sa kanto, nung nagboluntaryo akong magwalis ng tapat nila, kapalit ng konting makakain. Noong una, ayaw pa nga akong pagwalisin kasi raw, baka matakot sa akin yung mga customer nila. Baka mandiri kasi ganito yung itsura ko. Pero nagmakaawa na lang ako. Pumayag naman pero dalian ko lang daw. Binilisan ko na lang tapos inayos ko yung pagwawalis. Tapos binigyan niya ako ng pansit. Inabutan din ako ng pera, 20 pesos. Ibibili ko to ng pandesal bukas para meron tayong almusal. Sige po, Nay. Kain ka lang ng kain, nak, ha? Hayaan mo. Babalik ako dun sa pinagwalisan ko. Magbabakasakali ako na baka nangangailangan sila ng trabahador. Kahit tagahugas lang ng pinggan para kahit papaano may kitain naman ako. Magsisikap ako. Oh, bakit umiiyak ka na dyan? Kanina lang masaya kang kumakain tapos... Wala lang po. Hindi ko lang po mapigilan kasi hindi ko akalain na mangyayari sa atin to, Nay. Hindi ko naisip na mararanasan natin yung ganitong klaseng buhay. Pasensya ka na, nak, ha? Nadamay ka pa. Wala po kayong dapat ihingi ng pasensya sa akin. Damay naman po talaga ako rito.
Tsaka kung may dapat po tayong sisihin, si tatay po yun. Hayaan nyo, Nay. Hindi tayo palaging ganito. Anong ibig mong sabihin? Magbabago rin po yung buhay natin. Makakahanap din tayo ng matutuluyan. Makakabili rin tayo ng maraming pagkain. Hindi lang po kayong magsisikap, kundi ako na rin po. Tutulungan ko po kayo para makaahon tayo. Pangako po yan. Giginhawa rin ang buhay natin. Tony, nagpatuloy pa ang buhay namin sa kalye hanggang sa nagkasakit si nanay. Hindi siya noon makabangon at nakahiga lang siya sa karton na aming tinutulugan. Takot na takot ako noon na baka mawala din sa akin ang nanay ko, tulad ng pagkawala ng kapatid ko. Wala akong ibang magawa kundi ang umiyak hanggang sa may lumapit sa akin na isang ginang. Tinanong niya ako kung anong nangyari at doon ko na inilahad ang lahat sa kanya. Nakilala ko siya sa pangalang Ate Choleng. Laking pasalamat ko dahil tinulungan niya ang nanay ko. Dinala namin si nanay sa pampublikong ospital para gamutin. At salamat sa Diyos dahil naagapan ang sakit ni nanay. Gumaling din siya makalipas ang ilang araw. Napakabait ni Ate Choleng. Para hindi na kami bumalik sa kalye, ipinasok niya kami sa isang shelter na pinatatakbo ng isang non-government organization. Doon na nagbago ang lahat. Layunin ng shelter ang bigyan ng permanenteng tulong ang mga natatanggap nila mga pulubi. Dahil sa kanila, hindi lamang kami naging malinis ulit sa katawan, nagawa pa naming ayusin ang aming mga buhay. Nakabalik ako sa pag-aaral at nakapagtapos ng high school. Si nanay naman, tinuruan nilang magkaroon ng sariling pagkakakitaan. Tony, lumipas ang maraming taon. Iginapang namin ni nanay na mapabuti ang aming kalagayan. Hanggang sa nakilala ko ang asawa kong si Noah. Ang masasabi ko na kasama siya sa mga hulog ng langit sa buhay namin ng nanay ko. Nay, dahan-dahan lang po Han, kanino bang bahay itong pinuntahan natin? Sa kliyente mo ba? Kung oo bakit sinama mo pa kami ni nanay? Ayos lang ba talaga na sumama kami? Oo naman, syempre. Gusto kong makita nyo tong bahay na ako mismo ang bumuo. Ano masasabi mo, Han? Maganda ba? Aba, oo naman. Ang ganda-ganda simula pa lang dun sa labas. Pagkagaling-galing na inhenyero nitong asawa mo, nak. Sigurado ako na tuwang-tuwa ang may-ari nitong bahay na to kasi pulido at maayos ang pagkakagawa. Oo nga po, Nay. Ang swerte ng titira sa bahay na to. Ano kasi, Ano yun, Han? nagsinungaling ako nung sabihin kong sa kliyente ko yung bahay na to. Ha? Anong ibig mong sabihin? Kasi ang totoo niyan, sa inyo to ni Nanay, Han. Sa amin ni nanay? Paano nangyari yun? Paano naging amin tong maganda at malaking bahay na to? Pinagawa ko po ang bahay na to para iregalo sa inyong dalawa ni Rachel, Nay. Dito na po tayo titira simula sa araw na to. Naku, Noah. Hindi magandang biro yan, ha? Masasaktan talaga ako kapag bigla mong binawi ang sinabi mo. Nay, hindi po ako nagbibiro. Hindi ko po galing manloko sa ganung paraan. Sigurado kang bahay natin yan. Opo. Seryoso ka ba talaga, Han? Dito na tayo titira? Oo naman. Matagal ko na talagang pangarap na regaluhan kayo ni Nanay ng sarili niyong bahay. At ito na yun. Sa wakas, natapos na rin gawin at naisaayos ko na rin bago ko sinabi sa inyo.
Hindi ba... Hindi ba sobra-sobra naman yata itong regalo mo sa amin? Tsaka bakit mo kami niregaluhan ng bahay ni nanay? Ayos lang naman sa amin yung tinitirhan namin, Han. Oo nga, Noah. Gusto ko lang pong tuparin yung pangarap nyo ni Rachel na magkaroon ng sarili nyong bahay. Simula po kasi nung nalaman ko yung kwento at nangyari sa inyo nung araw, nalungkot po talaga ako ng husto. Ang dami nyo pong pinagdaan ng hirap. Doon pa lang sa kamay ng dati nyong asawa, sa tatay po ni Rachel. Tapos nung tumakas kayo, umalis kayo sa poder niya at namuhay sa kalye bilang mga pulubi. Nahabag po ako na sobra sa sitwasyon nyo nung mga panahong yun. Pero sa kabila ng lahat, sa kabila ng mga hirap at walang kasiguraduhang pamumuhay, hindi pa rin kayo sumuko. Kaya hinangaan ko po ng husto ang determinasyon nyo ni Rachel. Han naman Pinaiiyak mo ko Ako rin. Pinaiiyak mo ako, Noah. Pero salamat kasi tinupad mo ang pangarap naming magkaroon ng sariling bahay. Malaking bagay para sa amin itong regalo mo. Wala pong ano man, Nay. Masaya po ako na nakilala ko ang anak nyo. At nakilala ko rin po kayo. Kung alam nyo lang, sobra ko po kayong hinahangaan bilang nanay kasi kahit na mahirap ang buhay at kahit na anong masasamang bagay ang binato sa inyo ng kapalaran, tinaguyod niyo po si Rachel. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko po makikilala ang asawa ko. Nay, naimpakan niyo na po ba lahat ng mga damit niyo? Tinatapos ko pa, nak. Bigla kasi akong nalungkot Oh, bakit naman po, Nay? Ano pong nangyari? Bigla ko lang naalala ang tatay mo. Bakit naman po? Wala naman. Sumagi lang siya sa isip ko lalo ngayon na maayos na ang buhay natin. Kumusta na kaya siya? Nagbago na kaya siya? Nay, wala na po akong pakialam sa kanya. Simula nang umalis tayo sa dati nating bahay, kinalimutan ko na po na meron akong tatay. Para sa akin matagal na siyang patay. Anak, huwag mo sanang sabihin ang bagay na yan. Bakit po hindi? Hindi naman siya karapat-dapat na tawaging tatay o asawa niyo. Matapos ng mga ginawa niya sa atin nung araw, yung mga pananakit niya sa atin, pananalita ng masasama, lahat ng yun hindi ko makakalimutan. Kaya yun ang rason kung bakit inalis ko na siya sa puso ko. Ayoko na po siyang kilalanin bilang tatay. Karapatan mo naman yan, nak. Wala naman akong magagawa para mabago pa yan. Tatay mo rin naman ang may kasalanan kung bakit galit ka sa kanya. Hindi lang po basta galit, Nay. Galit na galit po ako kay tatay. Tony, kung ilalarawan ko si Noah, ay marami akong masasabi na maganda at mabuting katangian niya. Pero ang higit kong nagustuhan sa kanya ay ang pagiging mahinahon at napakahaba ng pasensya. Hindi siya magagalitin katulad ng tatay ko. Bagay na labis kong ipinagpasalamat sa Diyos. Ibang-iba si Noah sa tatay ko. Kay Noah ko naramdaman ang totoong kalinga at pagmamahal. Pangalawa sa pag-ibig na ibinigay sa akin ni nanay. Bukod doon, mahal at nire-respeto rin ni Noah ang aking ina. Kaya naman wala na akong mahihiling pa. Tila si Noah ang paraan ng Diyos para bumawi sa akin dahil binigyan niya ako ng isang abusadong ama. Tony, namuhay kami ng payapa at komportable ng nanay ko sa bahay na ipinundar ng aking asawa para sa amin. Malayong malayo na kami sa dati naming buhay sa kalye bilang mga pulubi. Hindi kami mayaman pero masasabi ko na hindi na rin kami nagugutom. Ibinibigay ni Noah ang lahat ng aming pangangailangan. Suportado niya rin ang maliit naming negosyo ni nanay. Tony,
Iba talaga kapag may partner sa buhay na mabuting tao at mahal na mahal ka. Lahat ng bagay magaan lang. At kahit may mga manakanakang problema, hindi ako masyadong natatakot dahil alam ko na kasama ko si Noah para harapin ang mga ito. Kaya lang Tony, hindi pa rin perpekto ang buhay. Lalo na kapag muling nagparamdam ang nakaraan na matagal na naming gustong kalimutan ni Nanay. Nay, ang dami nating order. Ito pa oh, marami pang nag-i-inquire sa akin. Di ko na nga masagot isa-isa eh. Baka balikan ko na lang. Sige, wag mong kalimutan kasi sayang ang benta natin. Naku, Nay, syempre naman po. Masaya lang talaga ako kasi sino mag-aakala na lalago tong munti nating negosyo, di ba? At mapagkakakitaan ko pa yung hilig ko sa pagbe-bake. Kaya nga anak buti na lang nagtiyaga ka at hindi ka sumuko. Kahit nung araw sukong-suko ka na sa sarili mo. Kesyo ka mo, hindi naman masarap ang gawa mo kahit na paulit-ulit kong sinasabi na masarap naman. At nagustuhan ko pag pinatitikim mo sa akin. Nay, iba-iba po kasi talaga yung panlasa ng tao. Minsan masarap na sa akin pero hindi pala masarap sa iba. Kaya ang mahalaga bilang negosyante na makuha ko yung panlasa ng masa. Totoo naman. Kaya nga, proud na proud ako sa'yo Ang layo na ng narating mo, nak. Nay, hindi naman po. Sino kaya yun? Baka si Noah. Hindi kaya? Imposible po kasi nagsabi siya na pauwi pa lang siya. Ano yun, nandito na siya kagad? Oo nga, no. Maliban na lang siguro kung tinubuan na siya ng pakpak. Ay nako, buti pa. Puntahan ko na lang po muna kung sino yung nagdo-doorbell. Baka importante. Sige, anak. Ipagpapatuloy ko lang yung ginagawa natin. Sige po, Nay. Balik din po ako kagad. Sino kaya yun? Wala naman akong inaasahang bisita ngayong araw. Sino yun? Sino ho kayo? Anong kailangan nyo? Teka, puntahan ko ho kayo dyan sa may gate. Magandang gabi ho. Sino ho sila? Ikaw na ba yan, Rachel? Ho? Oh, bakit ho? Nako, buti na lang. Buti na lang nahanap na kita. Buti na lang nahanap ko na itong bahay ninyo. Teka, bakit niyo ho ako hinahanap? At saka ho, sino ho ba kayo? Hindi mo na ba ako natatandaan? Ako to, yung Tia Estrella mo, kapatid ng tatay mo. Hindi mo na ba ako namumukhaan? Tia Estrella? Ay, kayo nga ho. Ay, sige ho, pasok ho kayo. Tuloy ho kayo sa bahay namin. Tara ho. Ay nako, wag na. Bakit ho? Nagmamadali rin kasi ako. Marami pa kasi akong lalakarin. Pumunta lang talaga ako rito para sabihin sa'yo na nasa ospital ang tatay mo. Ho? Sino ho? Ang tatay mo. Ako yung bantay niya. Ilang buwan na rin siyang pabalik-balik sa ospital dahil na-stroke siya. Tapos ngayon nga nakumpay na naman. Pero nakakapagsalita pa naman siya. Hindi na lang talaga niya naigagalaw ang kalahati ng katawan niya. Tsaka minsan parang nawawala sa isip. Yung para bang natutulala na lang. Hindi makausap ng maayos. Nako pasensya na ho kayo ha. Hindi ho ako interesadong malaman pa yung tungkol sa kanya. Rachel naman, hanggang ngayon may galit ka pa ba sa tatay mo? Matagal na panahon na ang lumipas. Nagsisi na siya sa mga kasalanan niya sa inyo ng nanay mo. Kaya sana patawarin mo na siya. Ang totoo bukang bibig niya kayo sa akin. Nung umalis kayo, nalugmok ang tatay mo. Hinanap niya kayo pero hindi na niya kayo natagpuan pa. Simula nun kinain siya ng matinding depresyon. Gusto niya kayong makita pero hindi ko alam kung saan kayo hahanapin Mabuti na lang talaga nauso na ang internet. Kasi doon ko kayo nakita ng nanay mo kaya nga ako. Ay nako, Chang.
Pasensya na po talaga pero hindi kasi ganun kadali yung gusto niyong gawin ko. Patawarin si tatay kasi masakit talaga yung ginawa niya sa amin nung araw. Literal na masakit kasi hanggang ngayon bakas pa sa katawan ko yung mga pananakit niya. Lalo naman sa nanay ko. Nakulang na lang gawin niyang punching bag nun. Kaya hindi ko ho talaga siya kayang patawarin kahit na may sakit na siya ngayon. Rachel, kilabutan ka nga sa mga sinasabi mo. Tatay mo pa rin ang pinag-uusapan natin dito. Baka sa kagaganyan mo isumpa ka ng langit at kamuhian ka ng Diyos dahil sa pagkakaroon ng pusong bato. Ano ho? Ay nako, sinasabi ko na nga ba kay Kuya Pablo? Baka nagbago ka na kaya hindi talaga magandang ideya na lapitan pa kita para magmakaawa para sa kanya. Para puntahan ng tatay mo at tulungan siya. Nakakalungkot lang kasi umasenso nga kayo sa buhay. Pero di ninyo naman kayang tulungan ng kaanak ninyong nangangailangan. Sobra naman ho yata kayo kung makapagsalita. Nasan ho ba kayo nung kami ni nanay ang nangangailangan ng tulong? Kung makapagsalita kayo ngayon, ikala mo napakabait nyo. Kayo rin naman masama ang ugali nun. Mata pobre, makasarili. Wala kayong pakialam sa amin ni nanay kahit alam nyong impyerno ang buhay namin kay tatay. Hindi namin alam yung nangyari sa inyo. Kung alam lang namin baka tinulungan namin kayo. Kaya wala kang karapatang sumbatan ako, Rachel. Anong walang alam? Buong angkan nyo alam ang kasamaan ni tatay. Nakita nyo kami ni nanay nun, puro kami pasa, di ba? Ang sabihin mo, nagbubulag-bulagan lang talaga kayo kasi ayaw nyong maperwisyo. Akala mo kung sino ka na dyan kung makapagsalita. Ang sama ng ugali mo. Karmahin ka sana. Bago ho ako, kayo na muna. Malditang bata. Makaalis na nga. Ay, wag na ho kayong babalik dito kahit kailan, ha? Buisit na yan. Hihingi ng tulong pero magmamalaki pa sa akin. Rachel, sinong kausap mo? May bisita ka ba? Wala, Nay. Masamang elemento lang. Tinaboy ko na. Tony, masama ba akong anak kung ayokong tulungan ang taong sumira ng buhay namin ni nanay? O hanggang sa puntong yun ba, kailangan ko pa rin bigyang halaga ang pagiging magkadugo namin ni tatay? Akala ko tuluyan na akong naghilom mula sa nakaraan. Subalit muling bumalik sa aking alaala ang lahat ng pasakit na pinagdaanan namin nung nasa puder pa kami ng tatay ko. At totoo naman ang sinabi ko kay Tiang Estrella. Kita pa rin sa balat namin ni nanay ang mga peklat na dulot ng pananakit ni tatay. Sa totoo lang, ayoko nang makita kahit kailan si tatay, pati na mga kamag-anak niya. Kaya gulong-gulo ako ng mga panahon na yon. Dahil sa kabila ng aking galit, inuusig pa rin ako ng aking konsensya. Oh, Han. Bakit hindi ka pa natutulog? Ha? Hindi, wala. Naalimpungatan lang pero matutulog na rin ako. Sigurado ka? Oo naman. Sige na, matulog ka na. Hihiga na rin ako. Pero kanina ko pa napapansin ang tahimik mo, ah. Parang ang lalim ng iniisip mo. Tapos bigla ka na lang natutulala. Ako? Natutulala? Talaga? Baka hindi ko lang siguro na malayan. Kaya nga gusto sana kitang tanungin, may problema ka ba? Alam mo naman na pwede ka magsabi sa akin dahil mag-asawa tayo, di ba? Handa akong makinig, ano man yan. Hindi naman talaga problema pero... Pero kasi kinakain na ako ng konsensya ko eh. Bakit naman? Ano bang nangyari? Pumunta kasi rito kanina si Tia Estrella, yung kapatid ni tatay. Binalita niya sa akin na nasa ospital daw ang tatay, na stroke. Tapos gusto kaming makita ni nanay. Yun, nanghingi rin ng tulong pinansyal pero nagalit kasi ako, honey. Nagalit ako kasi ayokong tulungan ang sarili kong tatay. Ayoko dahil naalala ko bigla yung masakit at masama naming nakaraan ni nanay sa kamay niya. Kaya pinaalis ko si Tia at sinabi ko na wala siyang mapapala sa akin. Tingin mo ba masama na akong anak? Masama bang hindi ko tinulungan si tatay?
Sa totoo lang, ito, opinion ko lang naman to ha. Sa tingin ko, walang mali sa ginawa mo. Karapatan mo naman na magalit sa tatay mo. At karapatan mo rin na tumangging makita at tulungan siya. Oo, pero bakit nakukonsensya pa rin ako? Ano bang iniisip mo para maramdaman mo yan? Marami. Tulad ng natatakot ako na baka magalit sa akin ng Diyos kasi hindi ko mapatawad at matulungan ang sarili kong ama. Sabi nga ng tiyahin ko kanina, nagsisi na raw si tatay sa mga nagawa niyang kasalanan sa amin ni nanay noon eh. Pero alam mo, para sa akin, hindi pa rin sapat na nagsisi siya dahil masakit talaga yung ginawa niya sa amin. Kaya nga nalulungkot ako ngayon kasi parang hindi ko magawang pangatawanan yung mga sinabi ko kay Tihan na wala akong pakialam sa tatay ko. Alam mo, Rachel, hindi mo naman kailangang patawarin ng tatay mo. Pero pwede mo pa rin siyang tulungan para hindi ka na makonsensya. Ha? Anong ibig mong sabihin? Tumulong ka bilang tao, kahit hindi na bilang anak. Di mo rin siya kailangan tanggapin kung labag sa kalooban mo. At hindi ka pa handa na pabalikin siya sa buhay niyo ni nanay. Patas naman na siguro yun, di ba? Nagpakatao ka nang hindi sinasakripisyo ang mga pinagdaanan niyo ni nanay noon. Alam mo, Han, tama ka rin naman. Maraming salamat ha. Malaking bagay yung mga sinabi mo. Parang gumaan yung dibdib ko eh. Nabawasan yung bigat. Walang anuman, Han. Saka huwag kang mahihiyang magsabi sa akin dahil asawa mo ko. Kung ano man yung mga pinagdadaanan mo sa buhay, pinagdadaanan ko na rin. Basta nandito lang ako para sa'yo. Tay, Rachel, anak, ikaw ba yan? oo tay, ako to. Buti naman. Dinalaw mo ako dito sa ospital. Oo, pero binayaran ko na ho yung kalahati ng bill nyo. Tapos pinagkasundoan ni Natcha Estrella na paghahatian na lang daw ng mga kapatid nyo yung kalahati. Sabi ho ng doktor, pwede na raw kayong makalabas anumang araw pag nagtuloy-tuloy yung pagbuti niyang kondisyon nyo. Salamat, anak. Salamat kasi tinulungan mo ang tatay. Salamat din kasi pinuntahan niyo ako rito ng nanay mo. Malaking bagay sa akin na makita kayo. Wala hong anuman, tay. Magpagaling po kayo para naman makalabas na kayo rito. Medyo medyo hindi maganda pag nanatili kayo ng matagal sa ospital. Walang sariwang hangin, walang magandang tanawin. Puro puti lang yung nakikita nyo dito. Puro mga makina na yan, tsaka doktor at nurse. Oo nga eh. Medyo sawa na nga ako sa pagmumukha nila. O sige na, mauna na kami ni nanay. Saan kayo pupunta? Aalis na kayo agad? Oo, may kailangan pa kasi kaming gawin eh. Kaya hindi na kami magtatagal. Pasensya na. Sige anak. Pero pwede ba ako magtanong? Ano yun? Napatawad mo na ba ako? Napatawad mo na ba ako, Rachel? Hindi. At hindi ko alam kung mapapatawad pa kita. Naiintindihan ko naman, anak, kung hindi mo na talaga ako mapatawad. Kaya nga habang nabubuhay ako, gusto kong humingi ng tawad sa'yo.
Sa'yo, anak. At sa nanay mo. Kahit wag na. Dahil kakalimutan na rin namin kayo ni nanay. At wag mo sanang isipin na may pag-asa pa tayong magkaayos ha. Tumulong ako para magkapuntos sa Diyos, hindi para sa'yo. At isa pa, ito na rin ang huling beses na makikita mo ko. Malagpasan mo man ang sakit mo o hindi. Patay ka na para sa akin. Tony, magpapakatotoo ako. Ayokong ipilit ang pagpapatawad dahil lang nagigipit na ako ng sitwasyon. Sa ngayon, ang prioridad ko lang ay ang nanay ko at ang pamilya namin ni Noah. Alam ko naman na darating din ang araw na mapapatawad ko rin si tatay. Pero hindi pa sa ngayon. Hanggang dito na lang at salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa puso, Rachel. Sumasa puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.